Eto, yung pang-apat nating topic dapat pala pangalawa 'to 'no, sinunod ko doon sa patayan-patayan ng mga dating pangulo. Oh, alam niyo ho, nakikita ko kayo diyan sa comment section pero iniiwasan kong basahin yung mga comment niyo. Bakit ho? Eh, kasi pagka nagbasa ako ng isa diyan, eh, magtatampo yung iba 'no. Pagpasensyahan niyo na po, ngayong araw lang po tayo hindi magsha-shoutout mga boss. Bakit ho? Eh, nagra-rush lang po tayo 'no, nagmamadali tayo at may lakad ako mamaya. O eto, puntahan na po natin mga bossing, etong dalawa na tumatakbo ng pagkasenador. Ano po? Re-electionist at nangangarap maging senador. Bato de la Rosa ang nagpasimula po o nagpauso ng kapag may puncher o butas ng puncher, legit na dokumento yan. Ano? At si Jimmy Bondoc naman po ang kumanta ng ano daw yun? Nakalimutan ko na eh. Yung kanta ni Attorney Jimmy Bondoc, yung Let Me Be the One. Ngayon, pinagtatanggol nila ang dating Pangulong Duterte. Kasi naman kayo ba to? Hindi ko malaman sa inyo, hindi ko maintindihan sa inyo, no? Campaign rally ninyo para sa pagtakbo ninyo sa pagka-senador, ang mga tema ninyo puro patayan. Ang tema ninyo tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos, mga paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi yung mga plataforma de gobyerno ninyo ang ipaintindi nyo diyan sa mga DDS na boboto sa inyo? Di ba? Baka sakali, kung sakaling marinig namin ang plataforma de gobyerno ninyo, baka pati kami bumoto. Hindi ho eh. Marinig ho natin dito sa mga to, mga bossing, alam nyo, panay ho paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Binibira nila ng binibira si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman ho tatakbong senador. O, di ho ba? O, yung mga negative campaigning na yan, wala na yan. Di na ubra. Ano? Uto-uto na lang ang boboto sa mga ganyan, yung ang banat nyo, panay po paninira. Basahin natin, yung pagtatanggol po ni Bato de la Rosa sa dating Pangulo. Sabi niya dito, hanggang ngayon, di pa niyo kilala si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganoon pa rin, ganoon statement, bigyan nyo ng weight, klaro naman, yun na biro. Kasi naman ang background ng dating Pangulong Duterte, idagdag mo na yung 20,000 at 30,000 na sinasabing biktima ng EJK. Ikaw ba, kahit sabihin mong biro yan, hindi ka kakabahan? Di ba? Hindi mo bibigyan ng ano yan? Hindi mo bibigyan ng, kumbaga, atensyon yan? Lalo na kung ikaw ay isa sa senador, mga kababayan. 15 ha? Para lang daw po makapasok itong dalawa na to kasama po yung ibang mga kandidato nila. Bakit kaya? Baka kasi yung mga kandidato nila ni hindi po makapasok na kahit man lang po sa pang 20. No? 12 lang ang kailangan. Kahit na pang 20 po, yung mga pangalan nila, hindi po mga nakakatungtong. Nag-iisa lang po si Bongo ang mukhang makakapasok sa grupo nila. Kaya, ang sabi ng dating Pangulong Duterte, pumatay na lang ng 15 senador. Na ngayon po, ayan, parang si General Torre, di ba, nagkaso? Patungkol dyan. Kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya, kung talagang totoo, gusto niyang pumatay ng 15 na senador, bakit niya i-announce? Klarong-klaro na nagpapatawa siya. Isa sa iniisip ko dito, mga bossing, ano po? Kasi pag tayo, normal na tao, lahat tayo, walang takas, no? Pagka yung araw-araw tumatakbo sa isipan natin, paulit-ulit na tumatakbo sa isipan natin, minsan nadudulas tayo eh. Kaya ang iniisip ko, hindi kaya nadulas ang dating Pangulong Duterte? Di ba? Diyan sa pahayag ng yan. Tapos, ginawa na lang, kumbaga parang pabiro na lang. Hindi kaya, siguro, tinatakot niya yung mga senador diyan, kaya niya nasabi yan. Although pabiro, pero alam niyang tatagos doon sa mga senador na magpapa-impeach kay Vice Presidente o boboto ng impeach sa Vice Presidente
mga kababayan. Pinapakaba nila. Di ba, mga bossing? Yung lahat ng haharang sa aming daan, may kalalagyan kayo. Ganyan po kasi yung pagkakaintindi natin dyan, mga bossing. Although, ginamitan po ng, in a way, na parang nagbibiro lang. Makatiho talaga yan. Gilid yung kinakamot ko. Dahil po kanina, winax, nilagyan ng wax. Tanggal ang balahibo. Anyway, mga bossing, dakuin naman natin si Jimmy Bondoc. Do you really think the former president minute magpapapatay siya ng mga senador? Although pabiro nga lang, pero depende yan doon sa mga tao o doon sa taong nagsabi. Na alam naman ho natin, mga bossing, tayo pa ba maglolokohan? May kapasidad, may kakayahan ang mga Duterte na gawin yan sa pangunguna ng dating Pangulong Duterte ho. Di ho ba? Kasi nasanay ho sila, mga boss, pagka ang dating Pangulo may mga binitawang ganyan, ang pinakasagot nila sa sambayan ng Pilipino, joke lang yun, biro lang yun. Kayo naman. Dati ho, ang daming sumusuporta. Ang daming napapaniwala do sa mga pa-joke-joke only. Yung mga joke nilang ganyan. Kaya lang ho, mga bossing, ngayon, gising na ang sambayan ng Pilipino. Joke nga. Yung nag-joke naman, may kapasidad o may kakayahan na ipagawa yan. Biruin mo, kung babalikan natin, yung kaninang yung kaninang pinakita natin, ito, saan ba yun? Inday Sara, may kinausap na ako na tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patay si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Dating Pangulo, pumatay ng 15 senador. Yung kay Baste, kung totoo man to, kung talagang sinabi niya to, pupulbusin natin ang Norte, tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi. Kung totoo man ho yan, mga kababayan. Iisa lang po ang pattern. Kung titingnan nyo, mga bossing, pag nanggigigil sila, kung ano-ano na po yung nasasabi nila. Kagaya ni Pangulong Duterte, gigil. Bakit to? Anak ng tinapa. Ikaw ba naman hindi ka manggigigil? Ilan yung senador na inilalakad mo, inililigaw mo sa sambayan ng Pilipino, tas makita mo, lahat sila, maliban kay Bongo, malinaw na pagkatalo ang haharapin ho, mga bossing. Di ho ba? Si BP Sara, gigil na gigil nung panahon, nung kanyang binibigkas yan o sinasabi yan. Bakit to? Kasi ipit na ipit po at pilit silang pinagpapaliwanag about doon sa confidential funds. Yung kay Baste, uulitin ko, hindi ko sure kung sinabi niya talaga yan. Baka minsan kasi dinadagdag lang. Ganyan tayong magbalita. Ganyan tayong mag-vlog, mga boss. Pag hindi tayo sigurado, sasabihin natin, hindi tayo sure kung sinabi talaga ni Baste. Yung iba, makakita lang. O sige, si Bongbong Marcos, adik, ganito, ganyan. Kahit wala pong patunay. Hindi tayo. Yun po yung mga napapatawag dyan sa Congress, mga bossing. Yan, which is mukhang iba na naman po ang tatahakin nila sa araw na ito.